God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Baljamin Tatlong Hari at kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa Life and Grace na dinadala po sa inyong mga tahanan sa pakikipagtulungan po ng Newness in Christ Ministries dito po sa Melbourne, Australia. Sa pagpapatuloy po natin with our previous episode on kaya ba ng Diyos na ako ay mapagaling? Ito po yung pinag-usapan natin last time. Sasagutin natin ng iba pang mga tanong patungkol sa kagalingan o patungkol po sa healing. And today's episode po ay i-address po natin even more the frequently asked questions. Magsisimula po tayo sa tanong na where does sickness come from? O saan ba nanggagaling ang sakit at karamdaman? And to answer this question, kailangan nating bumalik sa very beginning po ng creation na naong likhain ng Diyos ang mundo and every living thing na nilikha ng Panginoon, binigay niya ang lahat ng responsibility para sa mga nalikha kay Adan at kay Eva. Kung natatandaan niyo po, sila po yung unang lalaki at babae na nilikha ng Panginoon. At sinabi ng Diyos sa kanila, dito po sa Genesis chapter 1 verse 26, let us make man in our image according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Genesis chapter 1 verse 26. So God gave humanity the responsibility for and the authority over the entire planet. Ibinigay po ng Diyos sa katauhan, sa sangkatauhan, kay Eva at kay Adan, ang responsibilidad at ang kapamalaan para po sa buong planeta nito. Sa lahat ng kanyang nilikha. At that time po ay wala pong kahit anong sakit at karamdaman. In fact, there was no death during that time. At wala pong death at all. Maging ang mga hayop ay hindi po nagsasakmalan sa isa't isa. However, nang paniwalaan po ni Eva at ni Adan ang sinabi sa kanila ng ahas, ng serpente, higit sa sinabi sa kanila ng Diyos, they gave up their authority over the earth to the devil. Naisangla po nila, naibigay nila ang kanilang authority na pamalaan ng mundo na binigay ng Diyos sa kanila para sa Diablo. At sa pagkakataong yaon, nabuksan nila ang pintuan sa kasalanan, sa pag-aaway, sa strife, disease, anger, and death. At mula noon, the earth became fallen. Nasira po ang mundo. It was no longer a perfect, sinless place, free from sickness and death. Kaya nga po, today, sickness comes sometimes just because we live in a fallen creation. Sickness, disease, birth defects, ay nangyayari po because of the original sin of man na nagdala ng korupsyon sa creation. Minsan po ang sakit ay dumarating bilang direct attack from the enemy who is constantly trying to steal, to kill, and to destroy. Yan po ang sabi ng John chapter 10 verse 10. So kung paano natin nalaman, base po sa pinag-aralan natin yung nakaraan at natutunan natin, ang sakit ay hindi nanggagaling sa Diyos. Hindi niya ginagamit ang sakit o ang karamdaman o ang aksidente para maturuan tayo o maparusahan tayo. The good news is that Jesus came upang tubusin tayo mula sa sumpa, upang ibalik sa atin ang kapamahalaan ng authority and to provide us righteousness, healing, and prosperity to His people once again. Ito po yung ginawa ng Panginoon. Ito po yung mabuting balita na ginawa ng Panginoon para sa atin na although na isangla at naibigay ni Adan at ni Eva ang kapamalaan sa kaaway, sa pagkamatay ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ay naibalik niya sa atin ang kapamalaang ito. At tayo po ngayon ay hindi na
under ng kasalanan, kundi under na tayo ng biyaya ng Diyos. Puntahan po natin ang susunod na tanong. Ang tanong ay ganito, can I still be healed if I sin? Gagaling pa rin ba ako o mapapagaling pa rin ba ako kung ako ay nagkakasala? Ang sagot sa tanong na ito ay oo. At kung ganito ang linya ng iyong pagtatanong, related po ito sa iba pang mga tanong kagaya po ng kailangan mo bang maligtas muna bago ka makatanggap ng kagalingan? O ang mga pinagaling ba ni Jesus ay yung mga ligtas lamang at walang kasalanan? The answer to this question ay no, dahil sabi po ng mga gawa, Kapitulo 10, talatang 38, nung si Jesus ay naglilibot at gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng Diablo, none of those people had received Jesus as their Lord and Savior. They couldn't because Jesus hadn't died yet. Therefore, lahat po ng pinagaling ni Jesus in the Gospels was both unsaved and in a sinful condition. Lahat naman po makasalanan. The Bible says that ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kapitulo 3, talatang 23 ng Aklat ng Roma. Sabi po sa Ingles ay, for all have sinned and fall short of the glory of God. However, Jesus never told anyone, oops, sorry ha, hindi muna kita pwedeng pagalingin ngayon. Kailangan mo munang magbago at hindi makagawa ng kasalanan sa buong isang linggo bago kita mapagaling. Hindi po ganon. Lahat ng lumapit kay Jesus at kanyang pinagaling would be considered a sinner. In fact, some were even demon-possessed. Yet, Jesus always healed them. Kasi po kalooban ng Panginoon na magpagaling. Kung ang isang unsaved o kahit na nga ang isang Christian na namumuhay sa sinful lifestyle, qualified pa rin sila para makatanggap ng kagalingan. It has nothing to do with who they are or what they have done. Jesus has already provided everything necessary for our healing on the cross. Sinabi po ng unang Pedro, Kapitulo 2, talatang 24, na si Jesus ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katuwiran na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Tapos na po yun, nangagsigaling kayo. Past tense po yun. Kaya nga po, kung iisipin natin, hindi naman tayo napigilan ng kasalanan para makatanggap ng kaligtasan? Kaya hindi rin po tayo mapipigilan nito para matanggap natin ang kagalingan na ipinrovide ng Diyos. In fact, Jesus provides both righteousness and healing to all who come to Him and believe. Again, receiving healing has nothing to do with who you are and what you have done. Jesus has already provided everything na kinakailangan para tanggapin mo ang kagalingang tinapos niya sa krus ng Kalbaryo. Last question po, dito po tayo magtatapos. Ano ba ang pagkakaiba sa pagitan ng pagpapagaling at banal na kalusugan? Sa English po ay yung, what's the difference between healing and divine health? Ano ba pagkakaiba nito? Alam niyo po, may iba-ibang aspeto ang healing. Una sa lahat, kahit sino ay pwedeng makatanggap ng miraculous healing from God. Whether they are born again or hindi po sila believer. Ganito po nagpagaling ang Panginoong Yesus sa kanyang pagmiministeryo dito sa lupa. Gumagawa po siya ng mga himala sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At kagaya ng pagpapagaling sa biyanan ni Simon Pedro, kung natatandaan nyo, mula sa lagnat, pinagaling ito. Mga miraculous healing po ito. Kasi pagkatapos nito ay nakapag-serve na agad yung biyanan ni Pedro sa grupo nila. Yung pagpapagaling po sa mga ketongin, bigla silang luminis. Si Jesus ay nagbigay ng sight to the blind men, katulad po ni Bartimaeus at yung ipinanganak na bulag.
kung natatandaan nyo. Pinagaling din niya po ang isang babae na mayroong pong agas sa loob ng 12 taon. Meron po siyang pagdurugo. At yung pong lalaking paralitiko na ibinaba po ng kanyang mga kaibigan mula sa isang bubungan ng bahay. Kung natatandaan nyo, lahat ng ito ay miraculous healing na ginawa ng Panginoon habang siya po ay nagmiministeryo dito sa lupa. However, there is another type of healing na hindi po masyadong napag-uusapan ng karamihan sa mga Kristiyano. Ito po yung divine health. And walking in divine health is a benefit of our everyday relationship with God. Isa itong benepisyo ng ating pang-araw-araw na relasyon sa Diyos bilang mga born-again believers. Wow, praise God. Bagamat hindi mo kailangan ma-born again upang makatanggap ka ng miraculous healing mula sa Diyos. Pero dapat born again ka if you want to walk in divine health. Dahil kung born again believer ka, it means na nananahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos. At sabi po sa Roma Kapitulo 8, talatang 11, ganito, "But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you." Kapag ikaw ay born again, ang kaparehong Espiritu na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay nabubuhay sa loob mo. Wow! Napakaganda po nito. When we believe this profound truth, the very life and the very power of Jesus ay nagbibigay po, nagre-release ng buhay, energy, strength to our bodies. At this release of power continues beyond once in a while na pagkakataon. Mas mainam po ito kaysa sa paminsanan lamang na kagalingan. It can happen every minute of your everyday life if you believe it. Bawat minuto ng bawat araw mo, nagre-release ng buhay, energy, strength sa katawan mo kung naniniwala ka rito. Alam niyo po, ang mga awit, Kapitulo 91, talatang 10, ay nagbibigay sa atin ng another glimpse kung ano ang ibig sabihin ng lumakad in the divine health. Sabi po dito, walang kasamaan o kalamidad o anumang salot na darating sa iyo o sa iyong tahanan. Alam niyo po, bilang isang born again, you can reach a place where even when the enemy tries to make you sick, ito pong illness just can touch you. Hindi ka dadapuan ng karamdaman. Namamatay po ang germs kapag ka napadikit sa iyong katawan. Maaari kang maging isang libingan ng mikrobyo. Alam mo, yung bago pa lang dumating ang mikrobyo sa iyo ay namamatay na. And many times po, sa mga mananampalataya na lumalakad na sa divine health, they don't even realize yung mga sakit na kanila pong nalampasan o they have escaped because of their relationship with Jesus. However, it is importante po to for us to be reminded, to remember that when a believer do get sick, wala pong condemnation. There is an enemy who wants us to be sick, but we have the authority and faith to be healed. Tandaan natin pong palagi, kung mayroon kang tanong about healing, kaya po ng pamagat ng atin pong episode ngayon, saan ba nanggaling ang karamdaman, remember, above all, that our God is a good God. It is okay to have questions and to wonder how it all works, but always know that He is a good God and only good things come from Him. Binayaran ng Panginoon ng matindi. He paid dearly para sa iyong kagalingan when He gave Jesus, nung binigay niya ang kanyang anak. God wants you well, whole, and healthy. Nais ng Diyos na ikaw ay gumaling,
maging buo at maging malusog sa araw-araw ng iyong buhay. Kasama po ito sa binayaran ng Panginoon. Kaya po, mga kasama pong mananampalataya, you can get this by faith. You can receive this healing by faith and start to walk in the divine health that God has provided for all of us. Ito po si Baljamin Tatlong Hari, and I hope sa maiksi po nating pagsasama ay nadagdagang linaw kayo sa mga tanong ninyo patungkol sa kagalingan. Tayo po ay magpapatuloy na sumagot ng tanong sa susunod pang pagkakataon. Ito po si Baljamin, nagsasabi po sa inyo, life is best lived by grace. Shalom!